Before kami umuwi, dinaanan muna namin ang San Juanico Bridge, ang Eva Jocelyn, Archdiocesan Shrine, Santo Niño Shrine, ang MacArthur, at ang hindi namin in-expect na sobrang gandang Agas-Agas Bridge. At kung gusto nyo makita ang full journey namin, panoorin nyo na lang ang full video. Let it go! Good morning mga friends! Ito nga pala yung day 2 ng outing namin. Hindi na din nga pala ako nakapag-video nung pagising namin. Ako din kasi yung pinakahuling nagising. Tama! Let it go! Sa part na to, papunta na kami ng Tacloban City. And since malapit nga lang yung Basay Samar sa Tacloban City, ay ilang minuto lang ay nadaanan na namin agad ang San Juanico Bridge. Nakailang daan at balik na nga din pala kami dito. Kasi nga, nagre-reunion din kami sa Basay Samar. Pero alam nyo mga friends, kahit ilang balik pa kami dito, nag-aagandahan pa rin talaga ako sa San Juanico Bridge. Maganda nga pala din ang tanawin dito kahit gabi kasi maraming lights. Mga friends, alam nyo ba na ang San Juanico Bridge ang dating pinakamahabang tulay sa Pinas? Kung alam nyo na, edi let it go! Nakuha na kasi ng CCLEX sa Cebu yung title na pinakamahabang tulay ngayon sa Pinas. O diba? Akala nyo ang dami kong alam? Ginugil ko lang yan. Tama! Let it go! Sa totoo lang mga friends, yung original plan talaga namin ngayon is pumunta ng Sohoton. Sobrang ganda din kasi talaga sa Sohoton mga friends. Aside sa meron silang caves doon, meron din silang natural bridges doon na sobrang gandang tingnan. Sa Sohoton din nga pala nag-shooting ang Street Boys sa fantasy horror film nila na Spirit Warriors nung taong 2000. Ang rason kung bakit hindi kami tumuloy doon, yung affordable kasi nila na cruise is fully booked na. At ang available na lang nila is yung package nila na tig 10,000 plus. Kami naman na out of budget na, syempre hindi na lang kami tumuloy. Tama! Let it go! Nakakahilo nga din pala dito mga friends. Dahil kasi sa mga sasakyan, umuulog-ulog. Anong ulog-ulog? Umaalog-alog. Ito na talaga, umaalog-alog yung tulay dahil sa mga sasakyan. Tama, let it go! Meron din nga pala parang shine dito sa ibaba ng tulay. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag dito mga friends. Basta, yun na yun. Tama, let it go! Nilakad talaga namin yung buong tulay mga friends. Nakakapagod pero syempre na-enjoy naman namin yung mga tanawin mga friends. Pagkatapos nga din pala namin dito mga friends, ay dumiretso na kami sa Eva Jocelyn. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Eva Jocelyn po is yung pangalan ng barko na napunta sa gitna ng syudad ng Tacloban City. Nung kasagsagan ng bagyong Yolanda, ginawa na kasi ngayon tong tourist attraction bilang paalala na din sa nangyari nung bagyong Yolanda. Yung front part nga lang pala ng barko yung makikita ninyo mga friends. Pwede nga din palang umakyat dito sa barko mga friends. Maganda din kasi yung view dito at saka syempre pwede din mag picture dito. Ito nga din pala yung view pag nasa itaas ka. Hindi na din kami nagtagal dito mga friends. Kumuha lang kami ng mga picture tapos alis na agad. Ang next nga pala naming pinuntahan mga friends ay ang Archdiocesan Shrine of Santo Niño. Dito nga lang pala to makikita sa mismong syudad ng Tacloban City. Malaki-laki din nga pala tong simbahan nila dito at hindi na din kami nakapasok kasi meron palang misa. Kaya tambay na lang din kami saglit habang hinihintay na huminto yung ulan kasi sobrang lakas ng ulan nung time na yan. Tapos nung medyo humina na yung ulan, pumunta na kami agad sa sasakyan. Tapos dumiretso na din kami sa most visited spot dito sa Tacloban City, which is ang Santo Niño Shrine and Heritage Museum. Kaya siguro pinupuntahan talaga to palagi dito sa Tacloban City mga friends. Kasi ang napagawa kasi nito is yung controversial na presidente ng Pilipinas. Oo mga friends, tama, let it go! Naglakad pa kami mga friends kasi mali pala yung building na pinuntahan namin. Pala desisyon kasi kami. Tama, let it go! O nga pala mga friends, hindi nga po pala pwedeng mag-video sa loob kaya wala akong mapapakita sa inyo. Pero ito lang yung masasabi ko mga friends, grabe. Yung Santo Niño Shrine mismo, sobrang ganda ng altar nila, grabe. Tapos mas na-amaze pa ako nung nakita ko yung mga kwarto. Sobrang dami kasi nilang guest room mga friends. Iba-iba din yung tema, may mga lugar-lugar na tema. Kagaya ng Palawan Room, Bicol Room, meron ding Butterfly Room, meron ding Nahaw Room, tapos Fern Room ba yun? Basta ang dami, hindi ko na maalala lahat. Tapos mas na-amaze ako nung nakapunta na kami sa second floor mga friends. Sobrang laki ng ballroom, yung dining table nila. Makikita mo din isa-isa yung kwarto ng mga anak nila Marcos. Tapos mga friends, grabe nagulat ako nung nakita ko yung kwarto ni Imelda mga friends. Lalo na yung bathroom niya. Naku, meron ka din nga pala makikita dong sobrang laking Chinese jade na may sculpture ng Santo Niño. Sobrang ganda mga
friends. Grabe yung experience ko dun, mixed emotions, yung lumalaki yung mata ko tapos biglang tumataas yung isang kilay ko, ganun. Pagkatapos nga pala namin dun, ay dumiretso na kami sa karinderya mga friends. Hindi pa kasi kami nag-lunch at gutom na din ako dito sa part na to. Ulam nga lang pala yung in-order namin dito. May baon kasi kaming kanin. Hindi na nga namin pinatagal at kumain na kami agad. Halatang gutom na talaga ang all mga friends. Tama, let it give. In fairness mga friends, ang sarap-sarap ng mga niluto nila. Except sa lumpia. Sobrang kunat na kasi ng lumpia at ewan, hindi ko maintindihan yung lasa. Pumasok na nga pala ako agad sa van since nasa likod na part naman ako nakaupo. Kasama ko dito si Ashley, si Ate Erang at saka si Ma'am Jing. Ang next nga pala naming pinuntahan ay ang MacArthur something, hindi ko alam yung tawag. Tama, let it give. Pagpasensyahan nyo na yung voice over ko mga friends ha. Ngayon ko lang kasi napagtanto, ang hirap pala mag voice over. Yung tipong hindi mo na alam anong next mong sasabihin. Tama, let it give. Hindi na din nga pala ako sumama dyan mga friends. Aside sa busog na ako, napagod na din ako. Tapos maulan-ulan pa. Tama, let it give. Inutusan ko na lang yung pamangkin ko na mag-video-video dyan. Sana bahala. Tapos saglit lang din naman sila doon, nagpicture lang. Itong last nga pala na pupuntahan namin ay madadaanan lang namin pauwi. Pero hindi ko in-expect ang ganda pala dito mga friends. Bumagay din yung weather nung time na pagpunta namin mga friends. Hapon na nga pala to mga friends. Pero tingnan nyo yung paligid mga friends. Ang daming fog. Parang 5 AM pa. Parang nasa bukid din kasi tong tulay na to mga friends. At saka mga friends, sa kadami-daming tulay na napuntahan ko, ay ito na yung pinakamataas or pinakamalalim. Ewan ko. Kayo na lang mamili. Tama, let it give. Tingnan nyo mga friends kung gaano sa kalalim, grabe. Para kang nag-mountain climbing talaga dito tapos mag-picture-picture sa Sea of Clouds. Ganon yung feeling ko dito sa part na to. Meron nga din pala silang viewing deck dito mga friends. Tingnan nyo kung gaano kahaba yung paa ng tulay mga friends, grabe. Tapos wala pa masyadong tubig sa baba, nakakatakot. Paano kaya ako mahulog ka dito? Nako, wag. Tama, let it give. Na dead battery na nga din pala yung cellphone ko dyan mga friends. Kaya nanghingi na lang ako ng video sa kasama ko. Tapos hindi na din ako naka-video sa pag-uwi namin kasi nga lowbat ako. Tama, let it give. Magpapaalam na nga pala ako mga friends. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana na may nag-enjoy kayo. O nga pala sa mga hindi pa naka-follow, baka naman next time ulit mga friends. Bye bye.